Oh my God! Biglang sigaw ni Marigold na makita ang post ni Luke Natividad sa XYZ account niya. Napatalon-talon pa si Marigold dahil sa tuwa. Nakita naman yun ni Matilda kaya kagad na lumapit to kay Marigold para makipalita sa anak. Anong meron? What happened anak? Bakit sobrang saya mo yata? Excited na tanong ni Matilda kay Marigold. Mabilis namang ipinakita ni Marigold ang telepono niya saka itinuro ang post ni Luke Natividad sa XYZ account nito. Tingnan mo mom! Yung regalo kong herbal medicine kay General Natividad ay pinost na apo niyang si Luke Natividad. He even said to his caption that my medicine was effective. Matapos uminom ng matanda, ng gamot ay lumakas to. Ma'am, kinikilig ako. Tili ni Marigold habang napapatalon-talon sa tuwa. Nang mabasa nga ang post ni Luke Natividad ni Matilda, ay labis din ang tuwa nito para sa kanyang anak. Napakagaling mo talaga darling, wala kang katulad. Kaya ikaw ang paborito ko sa lahat. Masaya at proud na sabi ni Matilda saka napayakap ng mahigpit kay Marigold. Masayang-masaya si Matilda dahil sa achievement ng anak. Hindi lang ito magaling kundi matalino pa. Si Marigold nga talaga ang swerte nilang pamilya. Dahil kay Marigold ay lumago ang kanilang negosyo. Lahat ng pumapasok na yaman at swerte sa kanilang buhay ay dahil yon sa bunso nilang anak na si Marigold. Kaya nga pinili niyang pangalanan ng anak sa isang gemstone. Marigold means love, good luck, and fortune. Bagay na bagay talaga sa anak ang pangalan nito. Napangiti si Marigold dahil alam niyang napasaya at napabilib na naman niya ang kanyang ina. Sabi ko sa'yo darling, nakikita ko magiging successful kang doktor in the near future. Magaling ka at nakikita kong malaki ang iyong potensyal. Alam mo ba na mas in demand ngayon at kagalang-galang isang doktor? Kapag naging isang magaling na doktor ka, lahat ng mga makapangyarihan at mayayamang tao ay pag-aagawan ka. Kaya naman mas galingan mo pa ang pag-aaral sa medisina. Sigurado akong pagpipilahan ka kapag nakilala ka nila. Nai-imagine na ni Matilda kung paano nagmakaawa hindi kayo humingi ng pabor sa kanyang mayayaman at makapangyarihang pamilya sa mga grupo ng elitista para lamang makita at makausap ang kanyang anak na doktor. Ini-imagine niya pa lang ay nakakaramdam siya ng saya. Tumango naman si Marigold nang maintindihan ang sinabi ng ina. Alam niya kung anong pinupunto ni Matilda. Of course, mommy. Pag-iigihan ko talaga sa pag-aaral. At kapag nakapagtapos ako bilang master's degree, ay tsak na maraming pipila sa aking mayayaman. Ako kaya nagpagaling kay General Natividad kung hindi dahil sa ibinigay kong gamot sa kanya, ay baka hanggang ngayon ay namimilipit pa rin ang matanda sa sakit ng paa. Magaling ako at matalino, magtiwala ka sa akin, mommy. Mayabang na sagot ni Marigold kaya napapalakpak si Matilda sa tuwa. Ay, salamat. Hindi natapos ang sasabihin ni Matilda nang makita si Zenaya. Nakakauwi pa lang ng mansyon. May dala-dala itong medicine bag kaya napataas ng kilay si Matilda. Saan ka nang galing, Zenaya? Anong oras na? Tanong ni Matilda at napasingkit ng mata sa panganay na anak. Nang makita sa Zenaya ay hindi maiwasan ni Matilda na hambingin ang dalawang anak niya. Mabuti pa si Marigold ay natutulungan siyang umangat ngunit itong panganay niya ay wala atang ginawa ko hindi ang painitin ng ulo niya. Makita nga lang ito ngayon ay umiinit na kaagad ang ulo at pakiramdam niya. Sa labas lang, walang ganang sagot ni Zenaya. Nang makita ni Zenaya ang dalawang mag-ina na masayang nagbobonding, sa harapan niya biglang nawalan siya ng gana. Alam niyang manhid na siya, ngunit hindi pa rin niya maiwasang malungkot dahil sa sitwasyong nakita niya. Saang labas? Anong oras na? Oras ba ito ng mabuting babae? Paano kung mapahamak ka sa labas? Hindi ka talaga nag-iisip? Binalaan na kitang huwag magpagabi. Ang tigas pa rin talaga ng ulo mo. Inis na sambit ni Matilda sa anak. Bagkus na makaramdam ng inis sa ina ay walang ganang sumagot si Zenaya. Kailan pa ho kayo nagkaroon ng pakialam sa akin? Bagong-bago yun sa inyo, mama. Nainsulto naman si Matilda sa sinabi ni Zenaya. Kaya sinamaan ang tingin ng anak.
Bakit ba napakawalang modo mo? Matapang ka na ngayon. Sige, tingnan natin ang tapang mo sa labas. Hindi mo ba ako naiintindihan? Tinuro ni Matilda si Marigold at proud na proud tong tumingin sa anak. Tingnan mong kapatid mo. Walang ginawa ko hindi pasayahin kami ng ama mo. Masunurin at magalang pa. Hindi katulad mo na ang kaya lang gawin ay pasakitin ang ulo naming mag-asawa. Nakapagtapos si Marigold ng kolehiyo at ngayon ay magmamasters na rin. Lahat ng guro doon sa pinag-aralan niya ay nagagalingan sa kanya. Marami ring papuri ang natatanggap ng kapatid mo doon. Ikaw, anong ambag mo sa pamilyang ito? Puro kahihiyan. Mahabang litanya ni Matilda saka napahinga ng malalim at nagsalita ulit. Dinuro-duro pa niya sa Zenaya, subalit napatras lamang ang anak. Hindi ka na nga nakapasa sa isang tanyag na universidad at tinanggap ka lamang sa isang maliit na paaralan sa probinsya. Ibig sabihin lang nun, tanga at bobo ka. Kanino ka ba nagmana? Hindi naman kami ganyan, kabobo ng ama mo. At ano ba yung dala-dala mong bag? Yan bang natutunan mo sa probinsya? Ang manghilot? Hindi ka na nga magaling, napakasama pa ng ugali mo. Walang respeto at walang modo sa magulang. Ni pagbati hindi mo magawa. Napakabastos mong bata. Ikinahihiya kita, Zenaya. Sobrang nahihiya ako, naging anak pa kita. Galit na dagdag pa ni Matilda sa anak. Hindi naman nakapag-react si Zenaya sa lahat ng sinabi ng ina. Sa bawat masasakit na salita na binibitawan ng ina, para bang may espadang paulit-ulit na tumuturok sa dibdib niya. Doon niya lang napagtanto na hindi siya manhid. Nasasaktan pa rin siya sa tuwing inihahambing siya sa kapatid. Alam niya namang mas paborito ng ina si Marigold, pero hindi niya akalaing ganito na pala siya kinamumuhian ng ina. To the point na ayaw na nitong maging anak siya. Para bang may bumura sa lalamunan ni Zenaya. Hirap siyang huminga at lumunok. Para siyang nasasakal kaya kinagat niya ng mariin ang kanyang labi hanggang sa may lumabas na salita sa bibig niya. Mahina lamang yon. Sapat na marinig ni Matilda. Sabihin niyo ng lahat ng masasakit na salita, Mama. Ngunit naging ganito lang naman ako dahil nawalan ako ng ina't ama sa murang edad. Ni hindi siya nakaramdam ng kalinga sa mga magulang. Kinalimutan na lang siya nito at mas binuhos ang pagmamahal sa kapatid niya. Ilang taon din siyang nanalangin na sana balikan siya ng mga to. Binalikan nga siya subalit iba naman ang pakay nila. Hindi na hinintay ni Zenaya na magsalita si Matilda. Agad siyang umakyat sa hagdan at pumasok sa kwarto. Nilak niya ang pinto saka napasubsob na lamang sa kama. Samantalang hindi naman nakapagsalita si Matilda sa sinabi ng anak. Unti-unti siyang nakamove on nang mawala si Zenaya sa paningin niya. Ibubukan na sana niya ang bibig, ngunit wala siyang maisip na salita. Napasimangot si Marigold nang makitang ina na napatulala na lamang matapos na mag-walk out ang kanyang kapatid na si Zenaya. Hindi niya matukoy kung anong nararamdaman ng ina, ngunit may nakita siyang lungkot sa mga mata nito at agad din namang nawala. Nilapitan niyang ina sa kanapasandal sa balikat nito. Mommy, napakasama talaga ng ate. Nag-aalala lang naman kayo. Hindi pa nito ma-appreciate. Paano kung ganito siya umasta sa pamilyang Anderson? Nakakahiya yun for sure. Do you think na mas karapat dapat ang ate na maging asawa ni Kit at mapabilang sa pamilyang yon? Tanong ni Marigold at napakagat sa labi. Rinig niyang napahinga ng malalim ang ina saka hinarap siya. Kahit naman hindi siya karapat-dapat ay kahit na anong mangyari, tuloy pa rin ang kasal. Bahala ng pamilyang Anderson ang magdisiplina sa kanya. Hindi naman makamove on si Marigold dahil sa post ni Luke Natividad, kaya agad niya itong in-screenshot at finorward sa group chat nilang magkakaibigan. Marigold Santiles. Tingnan niyo girls ang pinost ni Luke Natividad sa timeline niya. Remember the time that I got an invitation sa party ng pamilyang Natividad? I even sent a selfie here, right? And this herbal medicine that Luke posted was mine. Nirigalo ko to sa lolo niya. And guess what? Hindi ko inasahang ininom ng matanda kaya naman nagpapasalamat to sa akin dahil ako nagpagaling sa lolo niya. Joanna Hera. No way, nakita ko nga yung post niya. Sa'yo pala yan? Paano mo naman nalaman na herbal na yan ay nakapagpagaling sa matanda?
Napangisi si Marigold sa tanong ng kaibigan saka nagtipa ulit sa kanyang cellphone. Marigold Santiles, wala ka bang tiwala sa akin? Malamang I studied medicine and I'm currently studying a master's degree. Alam ko kung anong makakapagpagaling sa Lolo General. Hindi ko naman ine-expect na sa isang inom lang nito ay gumaling na kaagad ang matanda. Lahat naman ng tao sa group chat ay humanga sa kanya. Hindi lang yun, nakaramdam din ng inggit ng mga ito kay Marigold. Joanna Hera. Napakagaling mo naman, Marigold. Mukhang magkakaroon ka ng recognition yan. Galing sa General. Baka nga isang araw ay imbitahan ka nitong mag-dinner sa kanila o hindi kayo personal na pasalamatan ka. Nakakaingit naman. Katie at Makati. Hindi lang siguro dinner ang iaalok ng matanda. Bali-balita kayo naghahanap ito ng babaeng mapapangasawa ng apo niya. Baka nga yun ang i-offer ng General sa'yo, Marigold. Pati status mo't ng pamilya niyo ay aangat kapag nagkatotoo yun. Nang mabasa ni Marigold ang mga replies sa kanya ay kagad siyang napatawa ng mahina. Marigold Santiles. Naku, hindi ko yan naiisip. Ang mapagaling si Lolo General ay malaking halaga na para sa akin. Naging mabait lamang ako sa kanya dahil inimbitahan niya ako sa birthday niya. Sa katunayan kanina pa siya nag-expect ng chat o tawag man lang kay Luke Natividad upang magpasalamat dahil sa regalo niya. Alam niyang any minute ay yayayaan siya nitong lumabas so hindi kahit pumunta ulit sa mansyon ng mga Natividad upang mamit ang General para magpasalamat sa kanya. Sinabi niya lamang yung last message niya para mas maging mabait at humble siya sa mata ng kaibigan. Naniniwala siya na kapag inimbitahan siya ng pamilyang Natividad sa isang pagsasalo-salo ay hindi lamang yung normal na pagsasalo-salo, kung hindi isang oportunidad na yon para sa kanya. Before Luke posted his post and XYZ account, kararating lamang ni Zenaya sa mansyon ng mga Natividad upang kamustahin ang lagay ng General. Ang araw na ito ay ang huling check-up niya sa matanda dahil tuluyan na ngang gumaling ang mga hita nito. Lolo General, this is the last day of your check-up. Sobrang nagagalak ako dahil tuluyan ng gumaling ang mga paa mo. Maraming salamat dahil naging malakas kayo throughout our treatment. Napatawa ng mahinang matanda dahil sa sinabi ng dalaga. Dr. Santiles, ikaw ang dapat kong pasalamatan. Salamat sa iyo dahil napakagaling mo. Tingnan mo, sobrang sigla ko na at nakakatulog na ako ng mahimbing kapag gabi. Malaya ko na ring naiinat ang aking mga paa. Masiglang sagot ng matanda kay Zenaya. Bago pa man makapagsalita si Zenaya, ay agad na nagsalita si Luke. Kung ganun, totally healed ng aking lolo, hindi na rin siya mag-undergo ng treatment? Tanong ni Luke sa babae kaya napatango-tango naman ito. Maraming salamat, Dr. Santiles. Sobrang laking blessing dahil nakilala ka ng lolo. Tatanawin namin tong utang na loob sa'yo magmula sa amin ng lolo hanggang sa future generation ng pamilyang Natividad. Seryosong saad ni Luke at napayuko sa dalaga bilang pagrespeto. Tinapik naman ni Dr. Santiles ang balikat ni Luke ngunit mahina lamang. Madali ang pag-recover ng Lolo General dahil malakas siya tigit sa lahat dahil din sa'yo. Tama si Dr. Santiles apo. Malaki ang naitulong mo sa paggaling ko. Tingnan mo, inuuna mo palagi ang kapakanan ko. Alam kong minsan napapabayaan mo ng negosyo at club mo, pati ng sarili mo. Nangangayayat ka na sa kakaalaga sa akin. Agad na nilapitan ni Luke ang kanyang lolo sa hinawakan nitong dalawang kamay. Lo, hindi ako mapapagod sa kakaalaga sa'yo. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kalagayan mo. Forget about our businesses. Kaya ko namang yung bawiin at mababalik din naman sa dating katawan ko. Pero kapag nawala ka, hindi na kita mababawi at makakasama pa. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Luke sa lolo nang makita ni Zenayang mala-heartwarming na larawan sa kanyang harapan ay bigla siyang naalalang kanyang lola. Siguro ganyan din sila ngayon ng lola niya. Ang lola lang niya ang kakampi niya sa mundong kinagagalawan niya. Siya lang ang naging sandalan niya sa tuwing may problema siya. Ngunit nabigo siyang sagipin ito. Yun ang kinaiinisan niya sa sarili. Nakaramdam si Zenaya ng pamamasa sa kanyang mga mata, kaya napapikit-pikit siya. Mas pinili niyang magsalita para mawala ang kanyang lungkot na nararamdaman. Kahit na magaling ng Lolo General ay dapat pa rin panatilihin itong lakas niya.
I made a prescription for him and also an herbal medicine. Kailangan mo tong timplahin sa kanya araw-araw. Kahit mamaya pagalis ko. Pwede nang uminom ang lolo general nito. Noted, Dr. Santiles. Susundin ko sasabihin mo. Sagot ni Luke sa kanapatango ng seryoso sa doktor. Hanggang dito na lang ang pag-check up ko ngayon sa inyo. Si Luke nang bahala sa'yo, Lolo General. Kahit na itong last check up ko sa'yo, wag ho sana kayong magdalawang isip na kontakin ako. Malaki ang pasasalamat ng General at ni Luke sa dalagang doktor. Paulit-ulit nilang pinapasalamatan ng babae, kaya napapangiti lamang ang dalaga. Nang makauwi si Dr. Santiles ay agad na inihanda ni Luke ang inumin ng kanyang lolo. Ngunit bago niya ibinigay yon sa matanda, ay kagad niyang pinost yon sa XYZ account niya. Matapos na inumin ni lolo itong herbal medicine, ang sakit sa hita nito'y gumaling na kaagad. Malakas ng lolo kaya sobrang saya ko. Salamat sa doktor na nagbigay ng gamot na ito. Tunay kang napakagaling. Ikaw ang dahilan kung bakit masigla na ngayon ang lolo ko. Hindi ginusto ni Zenaya na patulan ng kanyang ina, ngunit nasagad na siya. Halos kararating niya lang galing trabaho at pagod na siya, ay binungad siya nito ng masasakit na salita. Kinalma niya ang sarili at hindi na lamang inisip ang naging engkwentro niya sa ina. Dahil masasaktan lang siya. Naalala niyang bukas pala ay magkakaroon ulit sila ng session ni Kit Joaquin, kaya agad niyang tinext ang lalaki. Kinuha niyang kanyang telepono saka nag-compose ng mensahe. I just want to remind you that we have a session tomorrow. Please, don't forget about that. Nang ma-receive yun ni Kit ay kasalukuyan siyang kumakain ng dinner. Ibinaba niyang kutsara sa kanyang plato saka nag-reply sa babae. Noted, thanks for reminding. Napangiti si Zenaya nang mag-reply ang lalaki sa kanya. Mukhang hindi pa ito natutulog. Sa bagay, anong oras pa lang naman? 9:00 pa lang ng gabi. Gising ka pa? Anong ginagawa mo't gising ka pa? Agad na inopen ni Kit ang camera ng kanyang phone at kinuha ng litrato ang kanyang pagkain. Pinadala niya yun kay Zenaya saka nag-reply. Here, I am currently eating. Nagulat si Zenaya na makitang nasend si Kit Joaquin ng larawan sa kanya. Hindi niya inaasahang gagawin niya ng lalaki. Akala niya hindi na ito magre-reply, knowing him na hindi naman talaga to pala reply. Sabi kasi nito dati sa kanya, hindi to mahilig makitext o chat sa iba. Kahit sa kanya. Kapag kakausapin siya nito ay mas gugustuhin itong pumunta sa kondo niya at doon tumambay. Napangisi si Zenaya na may ma-realize. Para silang magkasintahang teenager ngayon. Sikit na nag-update sa kanya kung anong ginagawa nito at may kasama pang picture. Baka hindi siya maniwala sa lalaki. Nang makitang larawan ni kagad siyang napangiti. It was his favorite food, carbonara that she used to cook for him before. Samantalang si Kit Joaquin naman ay naghihintay sa text ng dalaga. Nakatitig lamang siya sa cellphone niya at walang balak na bumalik sa pagkain. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito. Hindi niya ma-explain kung bakit napaka-importante ng reply ng babae para sa kanya at hindi niya magawang kumain ulit. Tila ba nakalimutan niyang kumakain pala siya para siyang nabubusog dahil sa reply lang ng babae. Mabilis na tumunog ang phone ni Kit kaya kagad niyang binuksan ang mensahe ng babae. Nagtanong lang naman ako pero bakit nag-send ka pa ng picture sa akin? Mr. Anderson, natatakot ka bang hindi kita paniwalaan? Bakit feeling ko para kang isang boyfriend na nagre-report sa kanyang girlfriend kung anong ginagawa niya? At natatakot na baka hindi siya paniwalaan nito? Tinikom ni Kit Joaquin ang bibig saka tinitigan lamang ang reply ng babae. Uminit ang kanyang pisngi nang mabasang sinabi nito. Hindi naglaon, naka-receive naman siya ng text ng dalaga. Wala namang problema yun sa akin. Besides, gustong-gusto ko namang nag-a-update ka palagi sa akin. Ipagpatuloy mo lang to, Joaquin. Mas namula pang pisngi ni Kit saka naramdamang uminit ng kanyang tenga. Humigpit ang kanyang hawak sa telepono saka napahinga ng malalim. Inaamin niyang may kiliting nararamdaman siya sa mensahe ng babae sa kanya, lalo na't binanggit na naman ng dalaga ang pangalawang pangalan niya. Hindi niya alam kung anong ire-reply niya, nanatili lamang na nakatitig si Kit sa cellphone niya. Ilang minuto rin siyang nakatitig sa phone at hindi alam ang gagawin. Pati ng kanyang carbonara na natili ring hindi nagalaw. Naghintay naman ng reply si Zenaya, ngunit ilang minuto na siyang nakatunganga sa phone niya at mukhang hindi alam ng lalaking ire-reply sa kanya. Siguro iniiwasan siya nito at nahihiya sa kanya. Huminga siya ng malalim nang maisip yun at hindi na muling tinukso ang lalaki.
Tinutukso lang kita. Ayaw ko namang gawin mo yon na napipilitan ka. Sige na, matulog ka ng maaga ha. Good night, Mr. Joaquin. Nang maisa ni Sinayang mensahe, kaganyang nilatag ang phone niya sa bedside table. Saka napahiga sa kama. Hindi na siya nag-expect o naghintay ng reply sa lalaki. Pumikit siya ng may ngiti sa labi saka mahimbing na natulog. Kahit paano ay gumaan-gaan ang kanyang pakiramdam. Naka-receive ulit ng text si Joaquin sa babae. Naalala niya tuloy nung photoshoot nilang dalawa. Kinagat niyang labi sa napailing. Seeing her reply ay parang i-imagine niya kung paano sinabi ng babae ang mensahe nito nang may ngiti sa labi. Sobrang napapahanga siya nito dahil ilang beses na niyang nireject ito. Ngunit nanatili pa rin itong nakangiti. He felt so guilty. Ang babae lamang ang nakakaintindi ng mood niya. Kahit na anong gawin niya ay nanatili pa rin itong kalmado at nakangiti. Alam niyang nasaktan niya ito noong nagsinungaling siya dati pero hindi man lang ito nagalit sa kanya. Bagkus naintindihan pa siya nito. Hindi alam ni Kit kung anong mararamdaman niya ngayon. Sobrang na-stress siya kung bakit patuloy na tumitibok ang kanyang puso habang kausap ang babae. Lalo na't sa personal subalit nakakaramdam din siya ng saya sa tuwing nakikita ito. Bumalik si Kit sa realidad nang marinig ang boses na paparating sa kusina. It was their maids, that's why he composed himself. Mabilis siyang nag-reply kay Zenaya saka tinago ang phone niya sa kanyang bulsa and acted normal. Naghintay si Kit ng mensahe ng babae ngunit wala na siyang natanggap na reply sa dalaga. Kinabukasan, nang magising si Zenaya sa mahimbing na pagkakatulog, ay una niyang ginawa ang kunin ng kanyang phone sa gilid ng kanyang kama. Napangiti siya nang may makitang unread message mula kay Kit Joaquin. Binuksan niya ito saka napakagat sa labi dahil sa sobrang excitement. Huwag kang mag-alala, I'll try my best to update you daily. Good night and have a sweet dreams, Miss Zenaya. Hinawakan ni Zenaya ang kanyang dibdib dahil naramdaman niyang sobrang lakas ang tibok ng puso niya. Gusto niyang tumalon-talon sa tuwa dahil sa wakas, unti-unti nang binubuksan ng lalaking puso nito sa kanya. She wanted to get close to him. Kagaya ng dati, meron din palang magandang resulta ang panunukso niya sa lalaki. Besides, ginawa din naman yun ng lalaki sa kanya noon. Mukhang masaya ang gising niya dahil hindi mawalang ngiti niya sa labi hanggang sa bumaba siya ng hagdan. Nang makita siya ng kapatid niya ay pansin niyang nakatitig ito at nakakunot pa ang mga noon nito. Alam niya nagtataka ito kung bakit nakangiti siya ngayon gayong kagabi lamang ay nagkasagutan sila ni Matilda. Hindi na lamang niya pinansin ng kapatid sa kadire-diretsong pumasok sa kusina at nag-almusal. Mabuti na lamang at hindi siya nito ginulo dahil matiwasay siyang natapos sa pagkain ng almusal at umakyat ulit sa kwarto para mag-ayos ng sarili. She has a session with Kit Joaquin today at nakakaramdam siya ng excitement. Hindi na siya makapaghintay na makita ang binata.